Philippine Contingent Team na tutulong sa search, rescue at retrieval operations matapos ang matinding lindol sa Myanmar, bumiyahe na kaninang madaling araw. Kaanak ng dalawang overseas Filipino workers na naiulat na nawawala matapos tumama ang malakas na lindol sa Myanmar, umaapila ng tulong mula sa pamahalaan. Rescuers nakadetect pa ng mga palatandaang may buhay pa mula sa gumuhong skyscraper sa Bangkok. Isasampang kaso laban sa suspect na namaril sa Antipolo road rage gagawing murder matapos mamatay ang isa sa mga biktima. Dagdag pasahe sa LRT1 ipatutupad na simula bukas. At pagpapataw ng maximum suggested retail price sa bawang pinag-aaralan ng Department of Agriculture. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 1, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bumiyahe na kaninang madaling araw ang contingent team ng Pilipinas na ipinadala sa Myanmar para tumulong sa isinasagawang search, rescue at retrieval operations matapos tumama ang matinding lindol doon. Bukod sa special unit na may kaalaman sa rescue operations, kasama rin sa mga ipinadala ang mahigit sa 30 mga tauhan ng Department of Health para tumulong sa pagbibigay ng medical assistance sa mga survivor ng lindol. Mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, alamin natin ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano naman ang bilin para sa seguridad ng Philippine contingent? Lalo na mayroong ulat ng patuloy na airstrike ng hunta sa kabila ng pinsala ng lindol doon sa Myanmar. Aga, ayon kay Lieutenant Colonel Erwin Diploma, ang contingent commander ng grupo, natalakay sa free departure briefing nila ang sitwasyon na yan sa Myanmar. Gayunman, nakatuon lamang umano ang kanilang atensyon ngayon sa paghahatid ng tulong doon sa ating mga kapwa doon sa Myanmar na biktima ng lindol, at pagdating nga ron ay makikipag-ugnayan sila agad doon sa pamahalaan para sa kanilang deployment sa lugar. Hindi alintana ang panganib. Tumulak papuntang Myanmar kaninang alas 4 ng madaling araw ang unang batch ng mga Pilipinong rescuer at health worker na tutulong sa isinasagawang search and rescue operation doon dahil sa 7.7 magnitude na lindol noong Sabado. So ito yung ating paraan upang ipakita natin yung ating pakikipagtulungan sa ating kapitbahay dahil ito ay kasama ng ating sinasabing One ASEAN, One Response. Ito ay tungkulin natin bilang magkakasama sa Association of Southeast Asian Nation. Ang ating bansa ay handang tumugon at ito ay sa pamamagitan na rin ng utos na ibinigay ni President Bongbong Marcos. Bit-bit ang mga gamit sa search and rescue operation at mga supplies. Dalawang C-130 ng Philippine Air Force ang naghatid kaninang umaga. 58 contingent na kabilang sa unang batch. Dahil madaming gamit, hindi lahat ng 71 ay nakasama sa pag-alis kanina. Kaya't magkakaroon pa ng ikalawang batch bukas pagbalik ng mga eroplano sa bansa. Hindi nabaguhan sa ganitong sitwasyon ang mga ipinadala ng pamahalaan sa Myanmar. Ang iba, dati na ring tumulong sa Turkey noong 2023.
pawang mga Special Rescue Unit ng Philippine Army, Philippine Air Force, BFP, MMDA at ilang miyembro ng Office of the Civil Defense, DENR at Department of Health ang mga ipinadala. Ang tawag dun sa team na pinadala natin is the Philippine Emergency Medical Assistance Team. Ito po ay isa sa mga 52 teams na WHO classified in the world. So asa atin po ang number 44, 45 at 46. Ito yung team number 44 ng Eastern Visayas Medical Center. Pero hinaluan din namin ng people from 45 and 46. Kasi yung 46 nakapunta na ng Turkey. So may battle tested sila. So sinamahan namin ng ibang members who were actually in Turkey during the last earthquake. So they are self-contained, well-trained, no? They will set up the field hospital, they will set up logistics, at saka lahat ng each member of the team may role. 2 linggo silang mananatili sa Myanmar para tumulong. Pinangunahan ang send-off ceremony ni NDRRMC Executive Director at Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, Department of Health Secretary Chodoro Herbosa at Commanding General ng Philippine Air Force Lieutenant General Arthur Cordura. Ngayong tanghali aga ay inaasahang makakarating na sa Myanmar yung contingent. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Patuloy na humihingi ng tulong ang pamilya ng 2 overseas Filipino worker o OFW na naiulat na nawawala sa Myanmar matapos na tumama ang magnitude 7.7 na lindol doon noong nakaraang Biyernes. Labis ang pag-aalala ng mga ito at tumaasang makikita ng buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa Maynila, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, ano yung panawagan sa pamahalaan nitong kaanak ng mga nawawalang OFWs? Yes, Aga, kanina nga ay nakausap natin itong kapatid at brother-in-law ng mag-asawang OFW na hindi pa rin nakikita matapos nga lumindol dito sa Myanmar. Panawagan nito sa pamahalaan na sana patuloy silang matulungan dahil lalong-lalo na ngayon at hindi pa rin nila nakokontak ang kanilang mga mahal sa buhay hanggang ngayon. Kaya we understand the situation lang po at we appreciate po sa effort po kasi nangangailangan po kasi kami ng tulong. Yun lang yung po yung makaya namin kasi wala kaming makaya po sa sarili namin po. Si Cesar ay kapatid ni Edsel Jess Adalid at brother-in-law naman ni Alexis Gail Adalid. 2 taon na anyang nasa Myanmar ang mag-asawa bilang mga professional teacher at naninirahan sa Sky Villa Condominium, isa sa mga gumuhong gusali sa Myanmar. Ayon kay Cesar, nakikibalita sila sa katrabaho ng kanyang kapatid doon at nakikipag-coordinate na rin sa Embahada ng Pilipinas para humingi ng updates. Dagdag pa niya nitong nakaraang March 31 ng hating gabi, ilang araw matapos ang nangyaring lindol ay nag-post siya sa Facebook at nag-notify sa kanya na nag-react ang kanyang kuya dito, ngunit nang sinubukan niyang kontakin ay hindi ito sumasagot. Saka yung the other day nag-react siya kaya akala ko baka yan yung sign na buhay pa siya sa loob, ganun. Yung naka-react siya ng haha, tinawagan ko siya kaagad, hindi naman siya makontak. Aniya, dahil sa notification na ito ay nagkakaroon sila ng pag-asa na makakapiling pa nilang muli ang kanyang kapatid at ang asawa nito. Balak rin anya sana silang tulungan ng kanilang lokal na pamahalaan na mapapunta ang kanilang ama at kapatid sa Myanmar. Ngunit hindi natuloy dahil maliban sa rescue efforts at malaking damage sa airport, wala pang pinapayagang makapasok sa naturang bansa, bunsod ng iba't ibang restrictions. Samantala, may panawagan rin si Cesar sa kanyang kapatid at sister-in-law. Sa kuya ko din, sana mahanap na po kayo kuya, saka pag nahanap na po kayo, sana uuwi ka dito
at mag-reunion tayo kasama si Alex. Tsaka na natin usapan yung mga pangarap natin. Sana makita na po kayo. Aga hanggang sa mga oras na ito ay naghihintay ng mga pinakahuling update ang pamilya ni Alex at Edsel mula sa pamahalaan pati na rin sa mga katrabaho at kaibigan ng mag-asawa mula Myanmar. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Nagdeklara ang Myanmar ng National Week of Mourning kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa bansa. Base sa update, sumampa na sa higit 2,000 mga tao ang kumpirmadong nasawi at daan-daan pa ang nawawala matapos na tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Ibinaba sa kalahati ang watawat ng bansa bilang pakikiramay sa mga biktima habang patuloy ang mga rescue operations lalo na sa lungsod ng Mandalay na isa sa pinakamalubhang tinamaan. Dahil sa matinding pinsala at kawalan ng komunikasyon, inaasahang lalo pang tataas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga nawawala. May na-detect pang mga palatandaang may mga buhay pa sa ilalim ng gumuhong skyscraper sa Bangkok, Thailand. 3 araw matapos tamaan ng magnitude 7.7 na lindol sa bahaging ito ng Southeast Asia. Sa pamamagitan ng mga scanning machine at sniffer dogs na idineploy sa tinatayo pa lamang na skyscraper, pinagsisikapan ng mga rescuer na maalis ang mga debris kung saan may mga naramdaman silang mga survivor. Samantala, 4 na tao naman kabilang ang isang buntis at isang batang babae ang nailigtas ng mga rescuer mula sa nag-collapse na building sa Mandalay City, Myanmar. Nagiging malaking hamon naman ang civil war sa bansa sa mga rescue effort na isinasagawa sa mga apektadong lugar doon. Ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na hindi nawawala ang posibilidad na makaranas ang Pilipinas ng magnitude 7.7 o mas malakas pang lindol. Bagamat walaan nilang masasabing 100% nakahanda sa malakas na lindol, ayon sa PHIVOLCS, mas marami na ngayon sa mga Pilipino ang may mas malawak ng kaalaman hinggil sa mga dapat gawin sa mga ganitong uri ng kalamidad. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Matapos ang malakas na lindol na tumama sa Myanmar kung saan naramdaman rin na malakas na pagyanig sa Thailand, ipinaliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na naririyan palagi ang posibilidad na maranasan rin sa Pilipinas ang magnitude 7.7 na lindol o maaaring malakas pa dito. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, dito sa Pilipinas, may mga pangyayari na sa mga nakaraan kung saan naitala ang magnitude 7.8 na lindol noong taong 1990. Gayun din ang magnitude 8.1 noong 1976. Yes, mas mataas pa kaysa mag 7.7 na lindol ang pwede nating maranasan. And in fact, naranasan na natin ito dati pa, noong July 16, 1990, Luzon earthquake, umabot ang lindol ng mag 7.8. At noong August 17 naman, 1976, nagkaroon naman tayo ng magnitude 8.1 sa may Mindanao, sa may Moro Gulf. Ito yung tinatawag nating Moro Gulf earthquake. And kumitil ito ng humigit kumulang 8,000 people. So the possibility that we will experience a magnitude 7.7 earthquake and above is always there. Bagaman walang sino man ang makapagsasabi na 100% na handa sa pagtama ng malakas na lindol, naniniwala ang PHIVOLCS na mas malawak na ngayon ang kaalaman ng mga Pilipino ukol sa lindol kumpara sa noong sinaunang panahon. We cannot be 100% prepared. That's quite impossible. But I would say that we are more prepared now than before. Kaya malaki ang naitulong ng INDER-MC sa ating awareness. Dahil sa sinasagawa nating quarterly earthquake drill, people now are more aware than say 20 or 30 years ago about earthquakes and the impacts of earthquakes. Samantala, umapila naman ang Malacanang sa mga lokal na pamahalaan na maghigpit sa pagpapatupad ng National Building Code upang maging handa ang Pilipinas sakaling dumating ang The Big One.
Dinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga buildings na magiging maaaring hindi ganon katibay. Yan po. Nanawagan rin ang pamahalaan sa mamamayan na makipagtulungan sa gobyerno at maging kaisa sa information dissemination patungkol sa mga paghahanda sakaling makaranas ng malakas na lindol ang bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hamon ngayon sa Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa 50 pang mga Pilipino na nasagip sa scam hub sa Myanmar. Ayon sa DFA, posibleng maapektuhan ang kanilang repatriation dahil sa tumamang lindol doon. Dagdag pa ang problema sa ilang rebelding grupo. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. Tuloy-tuloy ang ginagawang repatriation program ng pamahalaan para mapauwi na ng Pilipinas ang mga Pilipino na nasagip mula sa scam hub sa Myanmar. Sa ngayon ay mayroon ng nasa 50 mga Pinoy doon ang naghihintay na lang ng kanilang schedule ng repatriation. Subalit ayon sa Department of Foreign Affairs, apektado ng nangyaring malakas na lindol sa Myanmar ang pagpapauwi sa mga ito. Pero bukod sa lindol, ipiniliwanag ng DFA na isa rin sa mga pangunahing hamon para mapauwi ang ating mga kababayan ay ang mga rebelding grupo na hindi kontrolado ng Myanmar. About the trafficking victims, kausap namin ngayon mga kamag-anak ng naiiwan pa doon, mga 50. Safe daw sila pero siyempre gusto umuwi. So problema, naghanap tayong paraan naman iuwi sila kasi yung area noon ng Myanmar na sa tabi ng Thailand, hindi kontrolado ng pamahalaan ng Myanmar. Kontrolado ng mga rebel groups. So, yun ang isang complication. Although may nauwi na tayong 200 plus noon, so kaya natin gawin po yan. Makakatagal lang dahil sa lindol. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ng DFA na mapauwi nila sa Pilipinas ang mga natitira pang mga Pinoy na biktima ng human trafficking. Paliwanag ni Yusek De Vega, nagawa na ito nung nakarang linggo lang kung saan nasa 200 mga Pilipino din ang ligtas na napauwi ng pamahalaan. Muli naman nagpaalala ang ahensya sa mga Pinoy na nagnanais na magtrabaho sa Myanmar. Bago pumunta sa Thailand o somewhere in Southeast Asia para magtrabaho or anywhere that matters, always pass through the deployment process ng DFW para legal kayo at may protection kayo na tuloy-tuloy dahil nagkakaproblema tayo tulad ng nangyari sa Myanmar kung baka matraffic po kayo. So let's avoid that, no? Para naman sa mga kaanak ng mga Pilipinong nagpunta sa Myanmar, kung nawawala na ang mga ito o hindi na makontak, maaaring makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa pamamagitan ng national hotline number nito na +95 998 521 0991. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa gitna ng tumaas na mga kaso ng human trafficking, gaya na lamang ng mga Pilipinong nabibiktima ng scam hub sa Myanmar, nanawagan ngayon si Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na mahigpitan pa sana ang monitoring at pagbabantay sa mga backdoor exit, partikular na sa southern border ng bansa. Ginawa ng Immigration Commissioner ang panawagan matapos na mapag-alamang dumaan sa illegal exit points ang ilang mga Pilipino na nasagip mula sa scam hub sa Myanmar. Bukod sa mahigpit na pagbabantay, nais ding ipanukala ng Immigration Chief sa Kongreso ang pagpapatao ng mas mabigat na legal sanctions sa mga Pilipinong iligal na lumabas ng Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na 16 na Pilipino pa ang nasa kustudiya ng pulisya sa Qatar matapos lumahok sa isang ipinagbabawal na protesta. Sa 20 na inaresto, 4 na ang napalaya, kabilang ang 3 minor de edad, ngunit nananatili sa kustudiya ng Qatar Police ang kanilang ina. Sabi ko 19, 16 na. 3 doon minors, pinalaya na. Yung minors, teenagers, hindi man batang-bata, no? Pinalaya. So, their mother though is in custody. So, 16 ang nasa kustudiya pa ng police.
Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, patuloy ang investigasyon at maaring palayain ang iba, ngunit may posibilidad din na sila ay makasuhan at makulong ng hanggang 3 taon. Ipagkakaloob ng pamahalaan ang legal na tulong sa mga Pilipinong nakakulong. Umaasa ang DFA na mapapalaya ang natitirang 16 at mapatawan lamang ng multa sa halip na masintensyahan. Naniniwala ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa kaso ng kanyang kliyente dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa man sinimulan ang investigasyon. Iginiit din ni Kaufman na may compelling argument ang kampo ng mga Duterte na sapat para ipawalang bisa ang kaso laban pa man o bago pa man umabot sa paglilitis. Naniniwala rin siyang papanigan sila ng hukom sa pre-trial hearing sa September 23. Binatikos naman ni Kaufman ang pagkakaaresto at mabilis na paglipat kay Duterte sa The Hague na tinawag niyang isang kidnapping at extrajudicial rendition dahil hindi ito dinala sa isang hukom sa Pilipinas bago ipadala sa the Netherlands. Inihayag ng isang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hindi kailangang humarap bilang testigo laban sa kanyang sarili ang Vice Presidente kaugnay ng Article 1 ng impeachment complaint. Dagdag pa nito, hindi na rin kailangang tumistigo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez na pinagbantaan ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nakapaloob sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko, matinding paglabag sa konstitusyon at pagkumit ng high crimes dahil sa umano'y pagkontrata ng assassin at planong pagpapatay laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si House Assistant Majority Leader San Juan Lone District Representative Bel Zamora kasama si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tututok sa Article 1 ng impeachment complaint. Ayon sa San Juan City Congresswoman, hindi na kailangang humarap ni VP Duterte sa paglilitis kaugnay ng Article 1 ng impeachment. We have testimonial, we have documentary evidence, and it's the mere fact of saying those things that the Vice President is charged under Article 1. So hindi po natin kailangan na mag-witness ang Presidente, ang First Lady, ang House Speaker para mapatunayan na nagkasala ang Vice President under Article 1. Nang tanungin naman kung kailangan din bang humarap sa paglilitis ni na PBBM, First Lady at Speaker, ang sagot nito. We have testimonial evidence, we have documentary evidence, so sapat na po. Tinutukoy ng kongresista ang mga binitiwang pahayag ni VP Duterte sa isang press conference noong nakalipas na taon. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang paghahanda at pagpupulong ng House Prosecution Panel na hinati na sa mas maliliit na grupo kada article of impeachment. Nakapagsagawa na rin anya ito ng mock trial o pagsanay para sa nakaambang paglilitis. We've been having meetings, discussions, interviews. We also had a mock trial. So we've been practicing in case the trial happens anytime soon. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sisimula na ang i-deploy ng Commission on Elections ang mga automated counting machines o ACMs na gagamitin para sa darating na eleksyon sa May 12, 2025.
Samantala, uumpisahan naman ng COMELEC ang final testing at sealing ng mga makina sa darating na May 6, ilang araw bago ang mismong botohan. Narito ang report ni Dante Amento. Sa darating na April 4, ipapadala na ng Commission on Elections sa lahat ng mga bayan at lungsod sa buong bansa ang mga automated counting machines o ACMs na gagamitin para sa darating na eleksyon sa May 12, 2025. Ayon sa COMELEC, uunahin nilang ipadala ang mga ACM bago ang mga gagamiting balota. Batay sa schedule ng COMELEC, matatapos ang deployment ng ACMs sa May 5 o isang linggo bago ang mismong pagdaraos ng halalan. At all costs, lahat ng balota at lahat ng makina ay dumating on or before May 5. Nasa 110,000 ang mga ACM na nirentahan ng COMELEC sa South Korean company na Miro. 16,000 sa mga ito ang magiging backup na mga makina. Samantala, ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa May 6 ay sisimula naman nila ang isang linggong final testing and sealing ng mga ACM sa bawat presinto sa buong bansa. Paliwanag ng COMELEC, napakahalaga ng prosesong ito dahil dito susubukan sa huling pagkakataon ang mga vote counting machine para matukoy kung gumagana ang mga ito na maayos. At may mga watchers din po na naandun para tingnan yung makina ba gumagana ng maayos at nakakapagbilang ba ng tama, yung election returns ba na ipuproduce niya ay tama at yung bang mismong yung bang mga storing device nakakapag-store ng tama. Samantala, nakatakda naman sa April 20 ang deployment ng official ballot sa buong bansa. Uunahin ng COMELEC na padalhan ng mga balota ang mga malalayong lugar gaya ng Mindanao, habang huli namang padadalhan ang National Capital Region. Una po ang Bangsamoro, ang Caraga at siyempre yung Batanes, yan po lagi ay una sapagkat yan po yung pinakamalalayo na lugar. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihikayat ngayon ng Commission on Elections ang mga singer o artist na maghain ng reklamo kung ginagamit ang kanilang kanta sa mga campaign jingles na walang pahintulot mula sa kanila. Alamin natin ang detalye sa report ni Dante Amento live. Dante, saan pwedeng mag-file ng complaint itong mga artist or singer at ano yung pwede nilang ihaing reklamo laban sa mga hindi otorisadong paggamit ng kanilang mga kanta? Magandang tanghali, Aga. Maaari namang magsampa sa piskalya o kaya sa korte at kaugnay ng paglabag dito sa Intellectual Property Rights Act. At dito naman sa Commission on Elections o COMELEC, pwede rin na maghain ng reklamo. Ito kasi ang magiging hudyat sa komisyon para sila ay gumawa ng aksyon. Ito yung naging tugon ng komisyon sa naging post ng bandang Lola Amor na may gumamit sa kanilang kanta sa campaign jingles na wala silang consent. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kung may inihaing reklamo sa kanila, maaari muna nilang pagpapaliwanagin ang isang kandidato na gumamit ng isang kanta para sa campaign jingle. Kung hindi ito sasagot ay kasong election offense ang kakaharapin ng isang kandidato. Noong nakaraang Enero, lumagda ang COMELEC at Intellectual Property Office of the Philippines ng kasunduan para mapangalagaan ang gawang sining ng mga Filipino artists nitong panahon ng halalan. Binigyang din ng COMELEC hindi pwedeng nakawin ang likhang sining ng iba sa layon lamang na makakuha sila ng boto mula sa mga botante. Aga, bukod nga dito sa nilagdaang kasunduan kung saan pinangangalagaan ang likhang sining ng ating mga artist, mga singer, mga banda, ayon ipinagbabawal din ng COMELEC yung mga jingle na kung saan may diskriminasyon, lalo na doon sa mga kababaihan o sa mga nasa third sexes. At ang sinabi pa dito ng COMELEC, bawal din yung mga jingle na may double meaning. Mayroon na kasi silang pinatanggal dito kung saan ang isang kandidato ay naglabas ng jingle na medyo sinasabi nga ng COMELEC, bawal kasi ang pambabastos dito sa paglalabas ng campaign jingle sa panahon ng eleksyon. Mabuti nga lang at yun ay inalis din noong kandidato dahil kung hindi ay masasampahan sana siya ng kaukulang kaso ng komisyon. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Dante Amento. Mahigpit ngayong binabantayan ng pulisya ang sunod-sunod na kaso ng karahasan na naitatala sa probinsya ng Abra na hinihinalang may kaugnayan sa papalapit na eleksyon. Base sa datos ng Abra Police, mayroon ng 18 shooting incidents ang naitala sa probinsya simula pa noong January 1, 2025. At para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, sa 18 shooting incident na naitala sa Abra, lahat ba ito ay kabilang sa election-related incidents? Aga dumami nga ang bilang ng naitalang shooting incidents sa lalawigan ng Abra. May mga naitala na rin na nasawi. Gayunman, iisa pa lamang ang nakumpirma ng Philippine National Police Abra na election-related violence. Itinuturing ng COMELEC at ng Philippine Regional Office Cordillera na areas of concern ang Abra sa nalalapit na halalan dahil sa posibleng mainit na tunggalian sa politika. Naipadala ang mahigit 100 kawani ng Regional Mobile Force Company at Special Action Force na tumulong para sa maayos at mapayapang halalan sa Abra Province. Sa tala ng Abra Police Provincial Office, 18 individual ang biktima ng shooting incident mula Enero hanggang ngayong buwan ng Marso. Sa naturang bilang, isa ang validated election-related incident. Ito ang naganap na pananambang sa convoy ng mayoralty candidate ng Langiden sa Pilar, Abra noong February 28 kung saan nasawi ang 2 individual. 2 naman ang iniimbestigahan na posibleng mapabilang na election-related incident. Ito ang magkasunod na insidente ng pamamaril at hinihinalang kidnapping with homicide sa Tayom, Abra noong March 21 kung saan nasawi ang 2 individual. Sakaling dumami pa ang naitalang election-related incident sa Abra, posibleng sumailalim ang ilang bayan sa COMELEC control. Sa ngayon, 3 bayan ang naideklarang areas of concern sa Abra na nasa ilalim ng orange category, kabilang na dito ang bayan ng Bangged, Bukay at Pilar. Sa investigasyon ng Abra PPO, walang presensya ng private armed groups sa lugar. Aga sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect sa sunod-sunod na shooting incident. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang monitoring natin sa naturang lalawigan. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Hinamo ng mga kasapi ng oposisyon sa House of Representatives si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpasa ng batas laban sa political dynasties. Kasunod ito ng petisyong inihain sa Korte Suprema upang pilitin ang Kongresong magkaroon ng panukalang batas na magbabawal sa political dynasties. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licoz live. Rosalie, mayroon bang nakabimbi na panukalang batas kontra political dynasties sa 19th Congress? Aga, isang panukalang batas ang nakabinbin ngayon sa House of Representatives, samantalang 2 legislative measures naman sa Senado laban sa political dynasty sa bansa. Pare-parehong nakabinbin pa ito sa House Committee, gayon din sa Senate panel. Kahapon, isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema ng iba't ibang grupo upang hilingin ang tulong ng Korte Suprema at pilitin na ang Kongresong magpasa ng isang panukalang batas laban sa political dynasties. Batay kasi sa Article 2, Section 26 na 1987 Constitution, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng pantay na akses sa oportunidad para makapaglingkod sa publiko at ipagbawal ang political dynasties na maaaring itakda ng batas. Kung mapagbibigyan naman ng petisyon ng kataas-taasang hukuman, hinihiling sa Supreme Court na i-hold ang Kongreso in contempt kung papalyang makapag-comply sa itinatakda ng saligang batas laban sa political dynasty sa loob ng 1 taon. Hinamo ng Makabayan Black lawmaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpasa ng isang anti-political dynasty law. Ayon kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, kung gustong matugunan ng issue sa pagkakaroon ng konsentrasyon ng powers at wealth sa iilang pamilya sa bansa, dapat makapagpasa ng ganitong panukalang batas.
Hinamon naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga kandidatong mula sa political dynasty sa bansa na wag nang tumuloy sa kanilang kandidatura sa darating na halalan kung talagang ayaw nila sa political dynasty. Samantalang si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman nanawagan sa publiko na kilalanin ng mga iboboto sa darating na halalan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licos. Ibinahagi ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang matinding pagsubok na kinakaharap ng kanyang pamilya. Ayon sa dating Pangulo, sasailalim sa operasyon ng kanyang asawang si Mike Arroyo sa April 7 dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang aorta. Samantala, matagumpay namang naoperahan noong March 18 ang kanyang anak na si Mikey matapos ma-diagnose ng stage 1 thyroid cancer. Sa gitna ng suliranin, humingi ito ng panalangin sa publiko para sa kanilang pamilya habang naghahanda siyang lumipad patungong Singapore para sa operasyon ng kanyang asawa. Hindi na umano dadalo ang sinuman sa administrasyon sa susunod na pagdinig na gagawin ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Layo ng komite na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos na tukuyin ang umano'y naging lapses sa pag-aresto sa dating Pangulo. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung susunod? Ano na yung susunod na hakbang na gagawin ni Senator Amy ngayong hindi na dadalo ang sinuman sa PBBM admin sa Senate investigation? Sumulat na si Senador Amy Marcos sa palasyo upang anya umapila na makilahok ang administrasyon sa investigasyon ng Senado kaugnay nga sa mga pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Matapos ang unang Senate hearing kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, nagdesisyon si Senador Amy Marcos na magkaroon ng pangalawang pagdinig. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ng senadora na maraming natuklasan na irregularidad mula sa unang pagdinig. Bukod dito, nayurakan din niya ang ilang karapatan ng dating presidente na hindi katanggap-tanggap para sa mambabatas. Bunsod nito ay itutuloy niya ang pagsisiyasat kung saan nauna niyang sinabi na tinitingnan niyang imbitahan ang iba pang mga saksi at sangkot sa pangyayari. Sa unang pagdinig, halos lahat ng mga dumating ay mga opisyal ng pamahalaan, partikular na ang mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ngayong araw, inihayag ng presidential sister na tumanggi ng dumalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Senado. Narinig ko at nakbasa ko kagabi dahil dapat may ikalawang hearing. Sana maghi-hearing na ulit. Ang sabi ngayon ng Executive Secretary Bersamin galing sa Malacanang na hindi pupunta ang sino man sa administrasyon. Binigyan din ni Senator Amy Marcos na ang usapin na ito ay wala na sa pro-Duterte o pro-Marcos. Sa halip, ito ay tungkol na sa soberanya ng bansa at dagok sa lahat ng mga abogado, korte at husgado sa Pilipinas. Aga nakatakda ang susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa Huwebes, April 3. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Posibleng maitala sa 1.7 hanggang 2.5% ang inflation rate sa bansa o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Marso. Ayon yan sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Nakakaapekto pa rin sa pagbilis ng inflation ang mataas na electricity rates at mataas na halaga ng isda at karne. Sa kabila nito, maaaring maibsan pa rin ito ang mababang presyo ng bigas, prutas at gulay dahil sa magandang supply nito at pagtatag ng piso. Bukod sa bigas at karne ng baboy, pinag-aaralan na rin ngayon ng Department of Agriculture ang posibilidad na lagyan na rin ng maximum suggested retail price ang bawang. Ito ay dahil sa tumaas na presyo nito ngayon sa merkado.
Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Mahalagang sangkap sa kusina ang bawang dahil ito ang pangunahing ginagamit upang makapagdagdag ng lasa sa mga lutuin. Ngunit ang pampalasa na bawang, tumataas na rin ang presyo ngayon sa mga pamilihan. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 110 pesos per kilo ang kuha ng mga retailer sa bawang at ipinapasa naman sa mga consumer sa halagang 140 hanggang 150 pesos per kilo. Ayon sa DA, sinusuri na ng kagawaran kung papaano mapapababa ang presyo ng bawang sa merkado, gaya ng pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP. So yung garlic ay pinag-aaralan na ngayon ng DA kung paano ma-address yan at mas mapababa pa yung presyo niyan dahil imported yan eh. 95% ng garlic sa palengke natin is imported. So madali natin, i-control natin yon. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi naman agad-agad ang gagawing pagpapataw ng MSRP sa bawang. Kakausapin muna aniya ang garlic importers upang malaman ang eksaktong margin price ng mga ito, pati na rin ang iba pang mga detalye pagdating sa pag-aangkat ng bawang. Pag hindi sila sumunod, siyempre gusto natin lahat idaan sa usapan na matino. Para hindi na tayo maglagay ng MSRP, wag na tayo umabot doon. Pero anong nangyari kung ayaw sila sumunod, gagawin talaga natin. Samantala, tiniyak naman ng kagawaran na bukod sa importasyon ay patuloy ang mga aksyon ng pamahalaan upang mapalakas pa ang produksyon ng bawang sa bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso po sa mga consumer, panibagong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ang mararanasan simula ngayong araw, April 1. Inanunsyo ng Solain na bababa ng 27 sentimos ang kada kilo ng kanilang LPG simula 6 a.m. 25 sentimos naman ang mababawas sa kada kilo ng LPG ng Petron simula 12:01 a.m. Samantala, ipinatutupad na rin ngayong araw ang mahigit sa pisong oil price hike. Piso at 20 sentimos kada litro ang madadagdag sa presyo ng diesel at kerosene. Habang tataas naman ang piso at 40 sentimos ang presyo ng gasolina. Ipinaliwanag ng Malacanang Palace na hindi na maaawat pa ang ipatutupad na dagdag singil sa pasahe sa LRT Line 1 na magsisimula bukas April 2. Paliwanag ng palasyo na nakabatay sa kontrata ang nasabing fare hike na matagal na sanang naipatupad. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Ipatutupad na simula bukas araw ng Miyerkules, April 2, ang dagdag singil sa pasahe sa LRT Line 1. Bagaman marami ang umaangal dito, ipinaliwanag ng Malacanang na ang fare hike ay nakasaad talaga sa kontrata at matagal nang dapat na naipatupad. Gustuin po natin gustuin po ng administrasyon na ito po ay hindi muna maituloy, pero yan po kasi ang nakasaad sa kontrata. Kundi po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo, pero hino-hold po ito para po sa ating mga commuters. Ayon sa Light Rail Manila Corporation na siyang pribadong kumpanyang nangangasiwa sa LRT1, ito pa lamang ang ikalawang beses na magpapatupad sila ng taas pasahe sa tren simula nang hawakan nila ang operasyon nito noong taong 2014. Ito ay kahit nagkaroon pa ng mga bagong train set at nabuksan na rin ang operasyon ng Phase 1 ng Cavite Extension Project. Simula bukas, magiging 20 pesos na ang minimum fare sa LRT1 mula sa kasalukuyang 15 pesos. Habang magiging 55 pesos na rin ang maximum na pamasahe para sa single journey ticket kung end-to-end ng istasyon ang biyahe. Samantala, 19 pesos naman ang minimum fare para sa stored value ticket at 52 pesos naman ang maximum. Ayon kay LRMC President and CEO Enrico Benipayo, kinakailangan nila ng patuloy na investment para sa maintenance, upgrade at expansion sa LRT1. Dahil dito, panibagong pagtitipid na naman ang gagawin ng estudyante na si Jay Mendiola dahil sa mahigit sa 5 beses siya kung sumakay ng tren sa tuwing papasok sa eskwela. Feeling ko po, masyado na po akong kakapusin bilang estudyante. Mamamasaya po ako. Wala naman po akong
source of income and umasa lang po ako sa bigay po sa akin na baon. And hindi naman po nag-i-improve yung LRT para magtaas po sila ng singil. Para sa ilang pasahero, hindi naman anila masama na magtaas ng singil pero dapat sana ay pagbutihan pa ang serbisyo sa mga commuter. Kung marami pa pong bagon, kasi kapag uuwi po ako, mga bandang uwian na, kasabay ko maraming tao. Siksikan sobra yung bagon, mga 3 bagon pa pinapalagpas ko bago ako makasakay. Tapos sa pangatlong bagon na yun, sobrang siksikan pa rin yung mga tao. Kaya mahirap din sumakay. Basta maganda lang ang ano nila. Yung ayusin naman yung hindi lang nasisira. Palagi kasing sira dati, di ba san? Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuo na ng special committee ang Department of Transportation na magre-review sa ipinatutupad na Public Transport Modernization Program o PTMP. Binubuo ito ng 5 opisyal ng DOTR at attached agencies nito. Kasama sa kanilang gagawin ay kakausapin ang mga stakeholder kasama ang mga transport organizations at mga financing institutions na nagpautang sa mga kooperatiba. Inaatasan ni Secretary Vince Dizon ang mga opisyal na magsumite ng kanilang review kaugnay ng PTMP sa susunod na linggo. Kailangan mag-focus tayo sa talagang napakalalim at unbiased review ng modernization program. At magagawa lang natin to kung mga bagong tao at bagong mukha. Nag-agree ako kay Camar Balbuena doon sa perspektibong yon. No? Kaya yun fresh eyes talaga. Kailangan bagong pananaw, bagong pagtingin ng programang to. I-upgrade sa murder ang isa sa mga kasong isinampa laban sa motoristang namaril sa road rage incident sa Antipolo City nitong linggo. Kasunod ito ng pagkasawi sa ospital ng isa sa mga biktima na nagtamo ng tama ng bala sa ulo. Mula sa Antipolo City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano-anong kaso ba yung orihinal na isinampa laban dyan sa respondent? Tanghali aga kahapon ay 3 counts of frustrated murder yung naisampa ng Antipolo City Police laban nga dito sa suspect na namaril sa umano'y road rage sa Antipolo City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, ang hepe ng Antipolo City Police, kagabi ay namatay na anya ang isang biktima. Kaya magiging murder case at 2 counts of frustrated murder na ang kaso ng suspect. Mayroon din itong kasong paglabag sa COMELEC gun ban dahil ngayong election period ay may dala itong baril na walang exemption mula sa Commission on Elections. Ayon pa sa Antipolo City Police, nakalabas na ng ospital ang isang biktima habang ang isa ay nasa stable na kondisyon at nagpapagaling pa sa ospital. Mulit-muli ngang nagpapaalala ang Philippine National Police na kung mayroong hindi pagkakaunawaan sa kalsada ay iwasan na uminit ang ulo dahil maaaring sa pamamagitan nito ay makagawa tayo ng mga maling hakbang na maaaring magdulot ng pananakit sa ating kapwa motorista. Aga bukas inaasahan nga na aamyendahan ng Antipolo City Police yung nauna nilang na-file na kaso sa korte. At yan ang ating update mula rito sa Antipolo City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. May additional incentive na matatanggap ang mga magsasaka na nakabenta ng palay sa National Food Authority o NFA. Ang nasabing incentives ay manggagaling sa ilang local government units sa probinsya ng Bulacan bilang tulong sa mga magsasaka dahil sa mababang presyo ng bentahan ng palay. Mula sa Bustos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, sino-sino bang mga magsasaka ang pwedeng makinabang sa additional incentive mula sa local government unit?
Magandang tanghali, Aga. Ang makikinabang dito sa additional incentive ay yung mga magsasaka na kabilang nga sa Palay Marketing Assistance Program na legislators and local government units o PALGO program ng pamahalaan, kung saan naglaan ng dagdag na kita ang LGUs sa mga magsasaka sa kanilang mga lugar. Bilang tulong sa mga magsasaka na apektado sa mababang presyo ng palay sa Bulacan, ilang local government units sa probinsya ang nagbigay ng additional incentives para sa mga magsasaka. Sa bayan ng Pulilan, may nakalaan na pondo na 1 million pesos, habang sa city government ng Malolos ay 2 million pesos. May dagdag silang 3 piso na kita sa mga magsasaka sa Pulilan sa 1 kilo ng palay nila na ibebenta sa National Food Authority, habang sa Malolos naman ay 5 pesos per kilo. Kay Rona Talents, acting branch manager ng NFA Bulacan, malaking pakinabang ito lalo na sa mga magsasaka na nagbenta ng palay sa NFA. Sa NFA po, pag nagpasok po siya ng palay, let's say dry palay siya, so babayaran po namin siya at 24 pesos per kilo. Dito po babayaran niyo sa opisina. And then po bibigyan namin siya ng certification na siya po ay nagbenta ng palay under PALGO program po dahil nasasakupan po siya ng Pulilan. Samantala, sa buong probinsya ng Bulacan, 2 pa lang ang nakiisa sa ilalim ng PALGO program. Umaasa silang makikiisa rin ang iba pang LGUs para matulungan ang mga magsasaka. At yan mo ng ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Inubok ng apoy ang Gabaldon Building ng Kamalig North Elementary School kaninang madaling araw. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ba yung sanhi ng nangyaring sunog sa eskwelahan na yan sa Albay? Yes, Aga, patuloy pa rin sa pagsasagawa ng on-ground investigation ang Bureau of Fire Protection o BFP Kamalig sa nangyaring sunog kaninang madaling araw sa isang building ng Kamalig North Elementary School dito sa Kamalig, Albaya. Nagsimula ang naturang sunog kung alas 12 kaninang madaling araw. 2 oras ang nakalipas, itineklara na rin agad ng BFP na fire out na ang nangyari. Mabilis ang pagkalat na apoy dahil na rin sa luma ang Gabaldon building type na yari sa light materials na paaralana. Alas 5 na ng madaling araw na matapos ang clearing operations sa lugar. Kabilang din sa naturang gusali ang Administration Office ng paaralana. Aga, isa ang Kamalig North Elementary School sa nagsisilbing evacuation center ng mga residente na naapekto ng pagputok ng Bulkang Mayona, maging ang malalakas na bagyong tumatama sa Bicol Region. Yan ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Pinatawa, pinakilig at pinaiyak ng short film na Endless ang mga fans sa isinagawang Wish Day It concert sa Davao City kagabi. Samantala, itinuturing naman na milestone ng ilang artist ang mainit na suporta hindi lamang ng mga fans mula Luzon kundi maging sa Mindanao. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Inaliw at pinakilig ng Wish Day concert ang kanilang fans sa Davao City kahapon sa kanilang short film at live performances na may pamagat na Endless. Matapos nilang mag-perform sa Araneta Coliseum, ay pinasaya naman nila ang fans sa SM Lanang Convention Center, Davao City. Kabilang sa mga nagtanghal ang OPM singers na sina City, Janine Tanyoso, Arthur Miguel, Letters from June, at Davao-based band Midsummer. I love that I'm a part of it kasi this is my first time to be a part of Wish Date and the concept is very original, it's very creative. Na yun nga, you're presenting a story in 3 forms actually sa Araneta, diba? There's the theater and then there's a film and then the songs. Kasama ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan, sumuporta ang fans mula sa iba't ibang dako ng Mindanao. So PM, mostly like
focus on love songs. So I want to encourage more our relationship. So I need to listen some encouragement. Since OPM is, of course, let's patronize our own music. Otherwise, will be gone for nothing. Yung mga artist po doon magaganda, and iba po doon may halo siya na classic and yung bago ngayon. So para maka-unwind, nag-decide kami with my family, tapos yung mga kasama sa work na mag-outing muna kadali. Labis naman nila itong ikinatuwa dahil sa overwhelming na performances ng mga artist at ng short film. Grabe yung experience namin kanina kasi nakakagalak tapos overwhelming po masyado yung concert. Tagos sa puso namin, napakasaya po at sad din kami sa mga storyan yun. Tapos at the end, very exciting po. Happy ending. Samantala, masasabi itong isang milestone ng artists dahil ramdam nila ang mainit na suporta ng fans mula Luzon hanggang Mindanao. Daghang salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta, sa pagsama sa amin. We promise po that we will deliver more songs that will surely relate to your experiences, sa mga nararamdaman nyo, and we will forever be grateful for everything that we've had. Nagpapasalamat naman sina Janine Tanyoso at Arthur Miguel dahil sa pag-invite ng Wish 1075 sa ganitong event. Honestly, I'm always just really happy na lagi ako na-invite ng Wish 107 to perform, OPM songs. Lalo na sa mga events na ganito na may storytelling behind. Nakakatuwa lang na mabigyan ng, different flavor yung isang story and through singing my songs. So, Nagpapasalamat naman ang mga artists sa walang sawang pagsuporta sa kanila ng kanilang mga tagahanga. Maraming salamat for continuing to support me and my music. Magta 20 years na ako as a recording artist, but I'm still here because you guys. Maraming salamat sa inyo. As new artist po, parang bihira lang po talaga yung magkaroon ng ganitong opportunity, which we just really want to thank everyone po behind all of this, management po namin, to KDR Music House. Maraming salamat po sa lahat. Kaya po, ayun, sobrang wala. Grabe. Thank you so much sa lahat ng pumunta sa SM Lanang for Wish Date, and of course sa mga Migis na pumunta. Thank you guys so much. First time ko sa Davao. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 28, na nagsasabi, ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo, at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.